Welcome sa part 1 ng ating weekend charting at pag-usapan natin yung inyong mga stock request. Again, dito tayo nag-poll sa ating Facebook. If you're not yet member, click nyo na yung description sa ilalim at follow us sa ating Facebook para maka-join kayo sa ating mga poll. Meron din tayo dyan mga news, updates, and mga kung ano-ano pa, no? Mga ganyan. Na, may free webinar nga pala tayo kaso tapos na. No, at ang next na pala after free webinar is the financial market course. Yan ay pwede nyo gamitin sa pagtitrade sa PSE, sa US, at sa crypto market. And lahat ng patterns sa pag-uusapan, portfolio management, yung tamang buying and selling, at sizing. Minsan, dami mong tama, isang mali, ubos lahat ang kinita. No? So yan ang portfolio sizing. Price and volume, mga sindikato moves, paano malalaman na fake ang breakout or whipsaw. No, minsan kasi nag-breakout, bili ka. Yun, fake pala tapos sunog. Minsan naman may position ka, bili ka sa support, binasag, cut ka, tapos pagka-cut mo, balik sa dating presyo, parang si BDO. Ayun, no? Sarap ng bili mo dito, 142, support na. Pag close, 137. No, cut ka ngayon, 137, 138 pala. Tapos kinabukasan, nag-close, mabalik 145. So mga price and volume validation na dapat mo matutunan para hindi ka napipeke. Okay? Mga breakout play na hindi tumutuloy. Yun, parang ito. Breakout, buy ka dun, breakout play, di ba? Tapos kinabukasan, katay. Kung hindi ka nag-cut, hanggang dun sa 128. So yan yung mga dapat nyo matutunan sa price and volume validation para hindi tayo nadadaya. Breakout at saka bounce trading, yun. At marami pa, no? And you can join us sa ating Discord support group. Yun. Doon nyo kami makakausap, makaka-chat, at kung may question, pwede tayo mag-usap sa GC, sa ating Discord. So yan ang mga benefits at courses na pag-uusapan natin. Plus mga special trades. Pag may trades na, like yung mga na-trades natin, anyway, matagal na trade to, no? Yung mga likes of Arit. Ayun, dito tayo sabay-sabay bumili niyan. At saka dito rin. At kung sumabay sa atin, kahit dito ka bumili, 10% gain, di ba? Not bad. So, maliban sa mga natututunan, mayroon pang mga konti-konting trades na pwedeng sabayan pag may available, no? Kasama rin yung trading sa US, of course, dahil nag-trade tayo sa US. Binibigay din natin yung mga watchlist natin at mga sentiment kung kailan papasok, lalo na sa crypto, no? Paldo-paldo sila sa crypto. Kasi binibigay na ni Sir Shane kung anong bibilhin, saan at kailan bibili. Okay. So, benefits yan ng nasa Discord ng TFT. Yun. Okay. Sige. Tuloy na natin. Ito na yung ating mga stock request na wala na. Again, yung mga request nyo is nandito sa ating Facebook group at wala. Ito na yung summary na, summary na natin. So part 1 is BPI, MBT, Converge and Tel, Dito and Plus. Part 2 is SMPH Ali, RCR Arit, at saka ASEN DMC. Okay? So, yun yung mga pag-uusapan natin. So, simulan na natin sa part 1, BPI. Iyan ang sinasabi natin. So, nung last live charting, may nagtanong kung okay ba si BPI. At sabi natin, si BPI is nasa support. Nasa support. At kung mayroon ka mang risk, maliit na lang. At that level, it's already bargain. No? At guess what? Okay. Kung Friday, Thursday, Wednesday, ito yung Wednesday. At kung bumili ka ng Wednesday, kahit dito lang, di up ka ng 2%, less commission, sabihin mo ng mga 1.5. Kung malaki ang volume, pwede na yun. Ngayon, saan pupunta yan? Pag chinart natin, downtrend pa rin yan. Yun. So, dahil downtrend pa rin, malinaw na malinaw. Kailangan niya munang mabasag tong MA200 saka itong trend line na to para umakyat ulit. So, kung may bounce man yan mula dito, siguro hanggang dyan lang. Ayan. Kano yun?
124. Okay, so malamang-lamang 124 ang max ng rally kasi may mga resistance na like may 200 at saka sa 127 nandun ang resistance. Okay, pwedeng mabasag yon? Yes, pwede kung mag-change ng narrative, pero as long as hindi nag-change ng narrative, baka hindi. Parang mga relief lang ganun, no? Quick bounce. So, ganun lang muna yung mga relief. Dapat yan mag-create ng, kung let's say tumama doon at nag-create dito ng another low, tapos binasag na, that's the reversal side, no? Pero historically, lagi naman ganyan yan. Bagsak taas. So, malaking range yan. At kung long term ka, pwede yan mag 150. Check natin. BPI, ang target niya is 151 consensus, di ba? 24% upside at 3% dividend yield. Price to book is 1.5. Ang kanyang forward, 1.5 din. Okay. So, slightly maliit na yung upside. Hindi naman siya undervalued, pero ayun, negative 1 SD na lang, magaliit na, pero at least undervalued pa rin. Earnings is above estimates, 24% ang binigay niya, 11 lang ang target. 2025 11 pa rin, so flattish for this year, pero above estimate siya ngayong taon na to, 2024 nung fiscal year. So yun lang, BPI so far okay naman siya. Range trade for long term. Range trade pataas. Next, Globe. Ayun, Globe. Ito yun, breakout dito. So, congrats sa mga believers ng GCash, no? Mukhang itutuloy. Kasi may mga book runner na. Okay. Ayan, breakout yun doon. At yun ang tamang entry to near to 1. Pero mas maganda kung nakabili ka sa near 2,000. Okay, dahil up by 6 and by 12%. Wala ka din, no? Kung naipit kayo dito, nung bili nyo dito, mukhang laya na kayo dahil syempre nag-abi daw na yan dyan. Mukhang magpapahinga dahil, medyo tumatama sa overbought. Ang gusto natin makita is either mag-conso dyan or mag-retest dito sa 2-1 area, mga 2-2. Yan, retest dyan bago ulit umakyat. Matagal pa naman ang listing, around mga second half pa. Di pwede pa yan mag-revisit sa 2-2 at pwede ka pang maka-enter ulit or maka-add kasi kung nag-TP, ayun, may chance pa naman yan. Plus regular dividends, no? Kung first half pa or second half pa, mayroon ka pang 25 pesos, which is, tingnan natin kung dito 50, maliit lang yun. Not bad, 250 or 2.3%, pwede na habang nag-aantay, no? Iyon. So far so good si Globe dahil may catalyst naman. Okay, dapat talaga may narrative, no? Above estimates din ang earnings, medyo mataas ang forecast for 2025. Ang kanyang fair value is just 2.5 at 9% na lang ang upside mo. Although may 3 buys at may 5% yield for the whole year. Pero ang maganda dyan is dahil may mint, di pwedeng lampasan yung fair value na 2.5. Okay? Dahil sa hype ng mint. Okay? Yun lang. Globe. Next natin is... bakit natin chinart si Globe? Wala naman pala si Globe sa listahan. I-add na lang natin dahil nasa request din naman yan. Sige, tawad na yan. Globe. Tel. Okay. Globe. MBT muna. Ayun, MBT. Ayun nga, no? Ang abangan talaga natin dyan is near 70, meaning dapat sa 70 mabilis lang. Okay? Ang idea, pag tama sa 70, balik agad. Pero hindi magstay
ng dikit na dikit sa 70. Ang hindi natin gusto sa nangyayari dito kay MBT is tumatambay siya dyan. Ayun, tumambay sa below 71 at pinasag niya pa yung 70, nag-69 pa. Okay, hindi magandang pakinggan yung 69 para kay MBT. Tapos nabasag, ito basag talaga to so okay lang to, no? Yung MA200 nabasag din, so nagiging mukhang falling wedge, which is okay naman, bullish naman yan. Kaya lang, baka may low pa, baka may next low. Pero malapit na, ayan o, March. By March, may 5% dips ka na. So, pwede nang i-risk, pero dahan-dahan lang kasi mamaya umapak pa ng 65. So, dapat may BP pa kayo or may pang tranche pa kayo pagdating sa 65. Okay? Kasi kung naitodo mo na 70, di 7% drop na yan. Diba? So, malaki-laking damage na. Okay? Bearish pa ang mga charts, ang mga indicators. Hopefully, ganda naman yung kanyang candle doji sa ilalim at makapal din naman yung volume that time. So, hopefully, by Monday is mag-recover to at bumalik sa dapat yan konso dito 75. Ganun dapat ang candle niya, konso, kasi maraming nag-aabang, no? Pero let's see, either dyan siya pumunta, pero pag binasag niya, anyway, talaga namang yun ang direction kasi tumama na sa support. Pero wala rin namang bad news next week unless may sabihin si Trump, pero parang I think priced in na lahat. Okay? So, abangan na lang natin. Basta, if you buy sa 70, make sure na may tranche ka pa for 65. Okay? Yun lang MBT. Fair value, 87 pa. Dun sa tuktok pa. No, dun pa, malayo. 87. That's 24% upside, tatlong buy, 7% yield. At 1.3 still cheap. Forward yun currently is 0.9 lang. So, tsaka ang earnings niya mas higher compared last year, no? So, this last year is 2022 is 33B. 2024 is 42. Di ba? 42 versus 33. So, up 30%. So, hopefully, malaki yung ibayad niya na dividends ngayon. Dati 140 at saka 80, so 220 lang yun. This time 350, so baka naman mas malaki sa 3.5. Sabihin natin mga 375. In case 375 sa current level, yung 535 or 532%, okay din. Okay, MBT. Next, TEL. Si TEL. Binagsak, tas bumawi ito. Yan ang magandang formation. Head and shoulder. Dapat hindi ito mabasag tong level na to. 6.3. At dapat mag-breakout yan sa 6. Kano yan? Hindi pala 6.3. 1.3. At dapat ma-breakout niya tong 1.350. Boom. Para reversal. Okay? May chance ba mag-reverse? Yes. TEL, pero I think this is conservative play. Check natin ang earnings. 26 this time. Last year is 10. Wala kayo. 10B. Biglang 26B. Dito naman 7B. Okay. Annual. So mukhang hindi. Q2 lang yun. Q2. 26. Then 10 bumagsak. Then 26 ulit. Recovering na. Okay. So, cheap. TEL. At may dividends pa. Maganda rin yung formation ng chart. No? So, yan. I think okay yan dito sa 1.3. Tingin ko lang. Pero hindi pa siya after below, zero line. Pero chart-wise, okay.
Ayun, oh, laki ng dividends, so 8%. So if you want to play defensive, pwede yan. Year on year, yun lang. Problema niya, baba ng earnings niya pala based sa estimates. No? Ang estimate sa kanya is 3. Binigay niya lang is 0.76. So hopefully magandang Q4 at dapat ma-hit niya tong target sa 2025 na 9%. Mukha namang optimistic sila kay Tel. In terms of PE, that's 10 per times. Historical is 16. So, cheap nga talaga. 37% upside. Target price is 1.7. Pero ang maganda dyan, may 8% tips. All buys pa. So, not bad for Tel. Next is Converge. Bilisan natin dahil marami ko na to. Napadagdag. Converge, yun. Ito yung sinasabi nating parang cup and handle. Cup and handle. Hanggang ngayon is binubuo niya pa. At pag nag-breakout yan dyan sa handle na yan, eh boom, to the moon yan. Di naman to the moon. Siyempre may harang sa 20 pesos. Yan. Diyan ang resistance. 20 muna. Oh, okay din ang chart. Healthy pa. Okay to ah. Ganda ang technicals niya. Check natin ang FA Converge. Oh, okay. Yun. 28 ang pre-provide na earnings, 16 lang ang target. Pero bakit wala siyang growth this year? 0. Anyway, 2 buy at 3, isang accumulate. So, okay din sentiment ah. Target price is 19. Currently is, yun, 19. O, tama lang yung, natin, sagad na yun sa 20. So, kung bibili ka sa breakout, yun lang talaga ang target. Yun, mga 14-15%. Nice, then, para lang nakakatakot. Anyway, gano'n talaga ang bullish, no? Laging maliit ang upside at laging nasa taas. So, momentum-wise, kung momentum player kayo, I think pwede. Dito, yun, dito. Parang na to, walang laman. Teka, nasa kabila. Pero wala rin yan. Kasi wala namang nagko-cover. O, di ba? Wala din. Chart na lang dito. Again, sabi natin, everything in dito is speculations. No? Why? Kasi change in management. Walang nilabagay na plano. Walang press release. Wala kahit ano. Basta change in management. So, everyone bumili is just speculating na magaling yung pumasok at kayang i-turn around. Pero so far walang sinasabi pa at walang plan na binibigay. So palagay ko to magre-range lang yun dyan sa malaking range na yan. Hopefully mag-hold tong level na to. Ayan. Sana mag-hold yan para mag-range sa taas. Ayan, ganyan. Otherwise, pag binasag yan, balik yan dito. Kung wala talagang ipapakita yung owner, yung new management, kung wala talagang sasabihin, o di dyan yan. Okay, pero malaki yung volume dito sa portion na to. Pero malaki rin kasi yung volume dito. No? Ayun, malaki rin. Baka parang distribution, Pero ang bilis. Yung pumasok dito, mukhang dinidistribute na dito sa taas. Kung bullish yan, gusto nating makita dyan na sumiksik yan sa taas dyan. Kung bullish yan, dapat sumiksik yan dyan. Pero kung bearish, okay, masisilip yan dito hanggang dun pabalik. Let's say dito lang. Medyo malaki rin kaso hindi man siya liquid pero speculative eh. Kung hindi bullish yung market I don't touch speculative na. Pero yan lang tingin ko diyan. Baka yung mga nag-ipon dito at bumili during no panic dito is nagbebenta na. Parang ganun. Again, kung bullish at mali ako, dapat magsiksikan yan sa taas yun yung candle. Okay? So that's dito. Last is plus. Plus, walang record si Plus. Okay. Yun. Parang nag-correct na yata si Plus. Lower na to Higher, lower high.
Ayun, may high ka dito. Hindi na nakaakyat unless basagin niya to. At i-test doon, no? Double tap naman yun. Pero sa itsura niya, mukhang pwede nating sabihin descending triangle. Okay? At pwedeng sign ng breakdown, no? Pag nag-breakdown yan, dyan sa triangle na yan, may support pa yan dito. Parting, yan. 23 hanggang 25. Nandiyan ang support niyan. Yung level na yan. So, kayo, pag-isipan nyo, no? Ako, manunood lang talaga ako kay Plus. Pero marami pa rin may gusto dito. So, let's see, no? Pag tumama dito, tingnan natin kung pag-aagawan. Pag pinagagawan, di, why not, no? Pero pag tumama sa support at parang walang naghahabulan, parang hindi maganda yun. Okay? Lakas dito. Ayun, no? Hindi maganda to. Dapat walang volume habang nagko-consolidate na ganyan. Kasi meron dapat patay na. Yung kumbaga wala nang may pumapansin. Pero pag ganyan medyo may tao pa, baka isang bagsak pa hanggang 24.50. Mga ganun. Plus, may isang buy. May 2% naman kahit pa paano. May nagde-declare pa yan. Oh, yes. Meron. Target price is 24, 34 yung highest. Pero masyado yatang optimistic. Let's see. No? It's either mag-breakout dyan sa harang na yan. Pag hindi yan nag-breakout, dito yan. 24.50. Okay? Yun lang. Thanks for watching sa part 1. Mayroon pa tayong part 2. And ito na ang part 2 natin. So mamaya kita-kits part 2 pag-usapan natin. Hindi pala yan. Ito pala. Okay? Pag-usapan natin ito mamaya pa sa ating pagbabalik. Yun. Thanks for watching. If you want to join us sa ating Discord, Discord ng YouTube, just click the join your subscribe button using your laptop. And then makapasok kayo sa ating YouTube Discord server. Thanks for watching.